Ay, magandang umaga po. At tayo mag-usap tayo tungkol sa impeachment. Tatalakayin natin para magpapaintindi lang naman tayo. Ano bang likod dito? Ito ba'y pagtatraidor ng mga 18 senador na bumuto na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang reklamong impeachment? O ito ba'y makakabuti sa bayan? O ito ba ay tama bang pagtalima nito sa konstitusyon? Okay. Ladies and gentlemen, unahin natin ang issue kung ang lahat ba na nangyayari na ginawa ng Senado ay tama sa Constitution o hindi. Ganito lang po ang prinsipyo dyan. Una, with due respect sa mga nagsasabi na mali, mga luminary pa sila, mga constitutionalist, mga professor, mga kung ano-ano pa, uh, with due respect po sa inyo lahat, kung sa tanong na tama ba, kung ito ba ay unconstitutional o hindi, ang ginawa ng Senado sa pagbalik ng reklamong impeachment doon sa mababang kapulungan ng Senado, yan ang tanong natin. Ang sagot ko po dyan ay tama po yan, sang-ayon po sa konstitusyon natin yan. Bakit ko nasabi, ha? Peter Alodino, good evening, Doctor of all times, watching Paris. Wow, gandang Paris. So anyway, ang tanong dito ngayon, ulitin ko lang tanong, ulitin ko rin ang sagot. Ang tanong na tinatanong at ini-insist na sinasabi ng marami ko ng mga eksperto ko sila sa batas o sa Constitution ay nilapastangan daw ang ating Constitution sa ginawa nila na ni Chis at saka 17 pang senador sa pagbuboto na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang reklamo nilang impeachment kung tawagin. Ang katwiran nila, kasi raw po ay nakalagay sa ating konstitusyon na pagdating ng reklamong impeachment sa Senate na pinirmahan ng makatlo o isa sa bawat tatlo na mga kasapi ng House of Representatives, ito ay kaagad-agad na ibigay sa Senado para forthwith ang ginamit para sa trial. Yan ang salita. Forthwith, it shall be forwarded forthwith to the Senate and trial forthwith for trial. Iba ka natin para eksakto kating salita ay ida-download ko rito po yung 1987 Constitution. Para eksaktong salita makukuha natin. Ito. Ipapakita ko sa inyo yung eksaktong salita ng Constitution. Yan po ay matatagpuan sa Article 11, Section 3 ng ating Constitution. Okay, nakita ko na. So, ito ngayon, i-share natin para mabasa ninyo. So, ito pong accountability of public officers. Dito tayo pupunta sa Section 3. Dito tayo pupunta sa number 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay? So, ang argumento ng lahat, pag naipasa na daw sa Senate, ay kagad-agad simula yung trial. Kasi sinabi, the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ang trial ng Senate ay kaagad-agad na magdiretso. So, kung interpretin mo to sa Tagalog, pag maipasa na ang isang reklamong impeachment na beripikado, salita yan in case the verified complaint o berikado
verifikado ay napirmahan ng at least one-third ng mga kasapi sa House of Representatives. At kapag naisumiti na ito sa Senate, ay kaagad-agad ito ay tatawagin ng articles of impeachment at saka yung paglilitis ng Senado ay magsimula kaagad. Pag tinignan mo ang ibig sabihin ng forthwith ay yung gagawin pagkatapos na maibigay ang kopya ng reklamong impeachment. Kung ako tanungin mo, ganun po ang interpretasyon ko. So ngayon, ano ang ginawa ng Senate? Sinunod ba nila yan? Sa totoo lang ay hindi. So ngayon, ano ang ibig sabihin? Pwede ba yun? Ang masasabi ko ay hindi po labag sa konstitusyon ang ginawa ng Senate. Bakit po? Una, pag sinabi mo pong trial, pag sinabi mong isosabiti sa trial ay nakasaan dito ay verified complaint o resolution. So ngayon, kailangan ang reklamo ay veripikado. Paano ba malalaman kung ang reklamo na impeachment ay veripikado? Kapag meron pong affidavit na nakakabit sa impeachment na kung saan ang mga pumirma ay nagsasabi na binasa nila ang impeachment na reklamo, naintindihan nila ng buong buo, at ang lahat ng mga binabanggit doon ay pawang katotohanan at katotohanan lamang para hindi ito mangharas, para hindi ito pamolitika lamang. At mangako pa ang pumirma na ang mga dokumento na nakakabit ay pawang katotohanan na hango sa mga authentic na mga pinagmulang mga talaan. Yan pong ibig sabihin. So, tanong, question, simple question. Kung hindi po na-verify na maayos, may karapatan ba ang impeachment na reklamo na lilitising kagad pagkatapos na matanggap ito ng Senado? Tandaan ninyo, ang sinabi ng ating konstitusyon ay yaon lamang verified complaint ang pwedeng aksyonan na ipatakboy na kagad ang paglilitis. So ang tanong, yun bang binigay nila nung fourth impeachment complaint ay veripikado? Diyos ko, ipakita ko sa inyo na hindi veripikado. So matotal, sino may kasalanan kung hindi ito veripikado? Yan lang po ang tanong natin. Hindi ba grupo nila Romualdez sa may kasalanan? Bakit? Ang dali-dali lang naman kopyahin pag veripikado eh. Kopya ka na lang, hindi mo pa ginawa. Yan ang nangyayari dyan. Verified impeachment complaint versus Sara. O ito, ipakita ko sa inyo ang kopya ng impeachment complaint na sinumiti nila. Kayo na maghusga kung veripikado o hindi. Basta, tandaan ninyo, para po maging veripikado, ang isang complaint for impeachment ay dapat may affidavit o sinumpang salaysay na nakakabit na kung saan nagsasabi ang mga pumirma na nabasa nila lang buong buo ang reklamo at naintindihan nilang buong buo at ang lahat ng mga binabanggit doon ay true and correct sa kanilang personal na kaalaman. Yan po ang sinasabi. Ngayon, tingnan ninyo ang verification na pinirmahan, ang affidavit na pinirmahan ng mga 215 congressmen. Tingnan ninyo kung natupad ba, kung verifikado ba. Ayan ang title niya. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, respondent, verified complaint for impeachment. Okay, so tingnan natin kung na-verify ba ng maayos. Yan. Mahaba yan, oh. Dito sa dulo. Tingnan mo. Ito mga pirma nila. Yan. Ang una nakapirma nila si Ferdinand
Araneta Marcos, anak ni Luis Araneta Marcos. Ang pumirma sa dulo ay si Ferdinand Martin C. Romualdez. Ay, anak ni Kokoy Romualdez. Yan. Ni Gub Kokoy. Okay, ito na ngayon ang verification. Mabasa. Pakibasa naman Kabunyog John Kabinbin. Subscribe and verified before me, sabi. Subscribe and verified before me on this blank day of February 2025. Bakit blanko? Ibig sabihin, hindi nasumpaan. At the House of the Representatives, Batasang Pambansa, the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Tapos, this instrument, which is in the nature of complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexes and signature pages, verification on this page has been signed by all of the complainants on the appropriate signature pages. Yan. May nabasa ba kayo na nagsasabi na kung saan nabasa nila? Wala akong nabasa. Ewan ko sa inyo kung may nabasa kayo. Wala po ako dito. So ngayon, kung walang nabasa, ibig sabihin po, hindi verified ang reklamong impeachment na sinampa noong panahon na yun. So ngayon, kung hindi siya verified, tanong, dapat bang pansinin kaagad dito ng Senado na kagadagad ay lilitisin kung hindi man lang siya verifikado? Siyempre, napaka-obvious ng sagot, dapat hindi. Okay. So ngayon, anong ginawa ng Senate? Ang nakita natin, natunghayan natin noong June 11, nagdebate sila. Pagkatapos mag-privilege speech ni Bato na hindi pa sila naging impeachment court, Senado pa lang sila, ay nagsalita kagad siya ng I move to dismiss the impeachment complaint. Sumigundo kagad si Bungo. Pero yun ay hindi na-actionan ng plenaryo. Ibig sabihin ng plenaryo, lahat ng mga kasapi ng mga senador ay hindi tinanong kung magbuboto-boto sa motion to dismiss o hindi. Bagkus, ang ginawa nila ay nagsumpa muna sila lahat na magiging kasapi ng tinatawag na impeachment court. At nung magkasapi na sila, ibinalik uli, ni-reiterate, inuulit ni Bato ang kanyang motion to dismiss. In other words, nakakita tayo ng sitwasyon na kung saan ang nagsampa ng motion to dismiss ay mismo ang isa sa mga judges. Isang tanong muna, pwede ba yun? Maraming nagbabanggit. Si Laila de Lima, hindi daw pwede. Si Shell Jokno ay hindi raw pwede. Si Teodoro Te ay hindi raw pwede. I beg your pardon. Sa rules of impeachment po ng Senate, nagsasabi po na pwede ang mga member ng Senate Impeachment Court na magsampa na kahit anong motion. So, isa sa mga motion na pwedeng isampa, kasi wala namang pagbabawal kung anong motion ang pwede. Kung walang pagbabawal, di lahat ng klaseng motion ay pwede. Yan po ang nangyari. Kaya, nung member na sila ng Senate Impeachment Court ay nag-motion na kagad si Bato. At hindi naman nila kinontra si Bato. Hindi naman sinabi, wala si Coco at saka si Coco at saka si Risa ay hindi naman kumontra. Nasasabihin nila ay hindi yan pwede. Kasi bawal po ang judge ng Senate na mag-motion. Wala silang pagkontra. Ibig sabihin, sila rin mismo, si Coco at saka si Risa, ay konforme na may karapatan ang member ng korte na judge na magsampa ng motion. Ganun lang kasimple. Okay? O, titingnan muna natin sa rules, page 83. Page 83. 80. O, tingnan natin, i-plus ko sa screen yung rules of impeachment ng Senate.
para sabay-sabay tayo nag-aaral. Ito siya. Rules of Impeachment. Ayan. Senate Resolution number 27. Yan. Ito siya ngayon ang Rules of Impeachment. Ang pumirma dito, si Francis Escudero, ang President. So, ito na ngayon. Resolution adopting the Rules of Procedure of on Impeachment Trial. Okay. Resolution number 39. So, nakalagay ngayon ay ito yung rules nila. Rule number 1. Rules of Procedure. Number 1, when the Senate receives articles of impeachment pursuant to Article 11, Sections 2 and 3 of the Constitution, the President of the Senate shall inform the House of Representatives that the Senate shall take proper order on the subject of impeachment and shall be ready to receive the prosecutors on such time and date as the Senate may specify. Okay? Next rule, number 2. When the President of the Philippines is on trial, yan ang yung presidente. Pero kung hindi presidente, yung Senate President ang magiging presiding officer. So, next, number 3. Before proceeding to the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer, tawag na ngayon sa Senate President ay the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation of all the members. So, yan. Para magiging formal na members ng impeachment court, pasumpain din sila ng Senate President. Pagkatapos, dito na formal na ipresenta ang articles to the Senate. Kasi ano na sila, member na sila ngayon at buo na ngayon ang korte ng impeachment. So upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for the consideration of such article. Ibig sabihin consideration, titingnan pa nila. I-considera nila. Ibig sabihin sa Tagalog yan. So, unless the Senate provides, ibig sabihin pagkonsidera, kahit ano pwede gagawin ng Senado. Sa pagkonsidera. Kung tatanggapin o hindi, ibig sabihin kasama yun sa consideration. Kung tatanggapin o hindi. So, ito naman, unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day except Saturdays and Sundays and non-working holidays until final judgment shall be rendered. O yan, nasasabi. Pero i-considera muna nila bago sila mag-trial. Inakasabi. So, senators shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial. Kailangan pakita na neutral sila kahit hindi nila kaya. Kahit sino dyan pro or anti, hindi papakita. Gaya ni Risa at ni Coco, papakita sila, anti-Sara sila. O, ganon din si Bato, papakita siya. Tsaka Amy, si Bungo, nagpapakita, pro-Sara sila. Ibig sabihin, kahong-kagan itong mga binabanggit dito sa rules of procedure na magpakita ng neutrality. Rule number 4, the presiding officer shall have the power to make an issue by himself or by the Secretary of the Senate all orders, mandates, and writs authorized by these rules or by the Senate and to make and enforce such other regulations and orders in the premises as the Senate may authorize. Ibig sabihin, pwede kung sa Senate President, pwede siya magpalabas kahit anong order. Actually, pwede pa nga siya magpalabas ng order to remand kung gusto niya. Pero ang ginawa ni Chis Escudero, imbes na siya magpalabas, ay sinuko niya sa mga kagustuhan ng mga senador at pinagbuto-butuhan nila. So in other words, wala pong paglabag sa Constitution ang ginawa nila ni Chis Escudero. Ito pa, the Senate shall have the power to compel attendance of the witnesses, to enforce obedience to its orders, mandates, writs, and judgments, to preserve order and to punish in a summary way contempts of and disobedience to its authority, orders, mandates, writs, or judgment, and to make all lawful orders, rules, and regulations which it may deem essential or conducive to the ends of justice. So, ito na ngayon. The President of the Senate or the Chief Justice, when the Senate may rule on all questions, lahat ng questions of evidence, including but not limited to questions of materiality, relevancy, competency, admissibility of evidence, and incidental questions, which ruling shall stand as the judgment of the Senate unless a member of the Senate shall ask that a formal vote be taken thereon, in which case it shall be submitted to the Senate for decision
after one contrary view is expressed, or the presiding officer may, at his or her option in the first instance, submit any such question to a vote of the members of the Senate. The motion for a vote and the contrary opinion shall not take more than 2 minutes each. So, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply solitarily. So, upon presentation of articles, ito pa presenta pa lang, no, ang reklamo, and the organization of the Senate, as herein above provided, a writ of summons shall be issued. So, palabas ng summons, reciting or incorporating therein the articles. Then, Senate, ito magsagutan. Next is such writ shall be served by such officer or person named in the order of not later than 3 days prior to the day fixed for such appearances. Okay, papunta pa tayo. At the date and time designated, the Senate for the return of the summons against the person impeached, Secretary of the Senate shall administer, which oath or permission shall be entered. The person impeached shall then be called to appear and answer the articles against himself. Okay, at 2 o'clock in the afternoon. Tapos, unless otherwise fixed by the Senate, the hour of the day at which the Senate shall sit, isa pa to, so pwede sila magbigay ko ng oras na magsimula. The Secretary of the Senate shall record the proceedings. Counsel for the parties shall be admitted to appear. All motions, objections, requests, or applications, whether relating to the procedure of the Senate or relating immediately to the trial, questions with respect to admission of evidence or other questions arising from the trial made by the parties or their counsel shall be addressed to the presiding officer, and if he or any senator shall require it, they shall be committed to writing and read the secretary's table. So witnesses shall be examined by one person on behalf of the party, producing them. If a senator is called as a witness, he or she shall be sworn and give her testimony standing. So walang nagbabawal sa senador kung pwede niya siya maging testigo. Ngayon, testigo, pwede rin siya mag-judge at the same time. Okay? If the senator wishes to put a question to a witness, he shall do so in writing. Kung magtatanong naman sa testigo. At all times, while the Senate is sitting upon the trial, the impeachment of the doors of the Senate shall be open to the public. Ayan. All preliminary inculpatory questions and all motions shall be argued for not exceeding 1 hour. The case on each side shall be opened by one person. The trial of all the articles shall be completed before the senators vote on the final question. So, yan ang napakahaba nila ng mga rules of procedure. Pero klaro dito na unang gagawin nila ay i-considera mo na ang lahat ng bagay pwede nila i-considera. So, pati yung motion to dismiss ay pwede nila i-considera. Na kasama naman ako doon sa argumento that the power to try also includes the power to dismiss. Yan lamang po ang sinasabi dyan. So, kaya tama ang argumento ni Bato nang sinabi niya na the power to try includes the power to dismiss the case. 104.79. Before proceeding to the consideration of the consent, the proceeding shall administer describe the oath upon presentation. Okay? So at least, ang punto ko lang dito ay may kapangyarihan po ang Senado, mga member ng Senador, kung sila na ay, kung kasapi na ng korte, ay may kapangyarihan sila mag-motion, kagaya ng ginawa ni Bato. Ngayon, para hindi ma-dismiss, ay kinausap ni Cayetano or Alad Peter Cayetano si Bato. Baguhin mo naman ang motion mo. Huwag na mo pabutuhin natin. Kumbaga, nakikita ko doon parang pinakiusapan sa Bato. Huwag nating ipipilitin, baka magalit ang taong bayan. Parang ganon. Kasi hindi nila naintindihan kung ano takbo rito. So it is much better, gumitna po sila. Imbis na i-dismiss, hindi nila dinismiss. Gumitna lang sila. So, ibig sabihin, ibinalik yan kasi ang argumento ni Bato, bakit niya ipapadismiss? Unang-una, 3 nang sinampa nila ng impeachment na binaliwala na. Ano nangyari doon? Kaya yan ang pwedeng gamitin na dahilan para magbuto-boto sila ng ibasura. Kasi nasaad din sa ating konstitusyon na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa sa loob ng 1 taon. O ngayon, sinampa mo ng December 22 yung isa, una, December 4 isa, December 19 isa, tapos
sunod na taon, February 5 ang isa. Dikit-dikit sila. So ano nangyari ngayon doon? So ibig sabihin, sa argumento ni Bato, dapat i-dismiss na ito. Pinapaikot lang batas. Ganun ang punto niya doon. So imbes na i-dismiss, kung ako naman tanongin nyo, is saving the cause of justice ang ginawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, mukhang mahirap sundin nila, no? So, ngayon, at napagkasunduan lang, 18 ang bumuto sa pabor sa proposal ni Cayetano na ibalik ang reklamo sa mababang kapulungan. At may instruction, pagpabalik, ay na magbigay sila ng tinatawag na certification na hindi sila naglabag sa one impeachment rule sa isang taon. At may specific na utos na paki-explain nyo ang 3 impeachment na ng anong nangyari doon. Yan lamang po ang ginawa. So, ibig sabihin po, pag ikaw naman po, kayo naman po ang judge, presentahan ka ng mga walang kwentang reklamo, obligado ka ba mag-trial kagad? Sa korte po, sa tagal-tagal ko na nag-practice po bilang abogado sa lahat ng korte, kapag maraming diferensya, nakulang kami ebidensya, ang mga korte nga malupit nga eh. Dinidismiss kagad, wala na maraming tanong. Wala na, hindi na agad magpatawag ng hearing, i-dismiss lang kagad. So, wala po rito yung tinatawag na dapat yung partido ng mga kaso, dapat sila nagbumotion. Hindi po yun sa lahat ng oras kanon. Kaya mali din si Atty. Cheljok no dyan. Mali rin si Leila de Lima sa pagsabi dyan. Any member of the judge, at tawag niya motu proprio action, pwede nilang gagawin yan. Ngayon, nakita nila na depektibo sapagkat po, pang-apat na impeachment na yun. So para maklaro nila na hindi masasayang ang kanilang trabaho, binalik muna nila yung kopya ng impeachment at tingnan ninyo at na maigi at isabihin nyo sa amin na yung impeachment na sinampa ninyo ay hindi lumabag sa one impeachment kada isang taon. Yan po ang sinabi dyan. So ano ngayon ang kinaiyak ninyo? Kung wala kayong tinatago, bakit kayo iiyak? Simple naman gagawin ninyo. Isi-certify ninyo kung tama nga. Ganun lang naman yun. Ibig sabihin, takot kayo. Hindi na kayo dapat matakot. Huwag kayo sumuko. Sa isang banda, natutuwa nga ako kay Jinky Luistro nung sinabi niya, sa isang banda, tama yan, maganda. At least, naumpisahan na at nag-acquire ng jurisdiction ng Senate Impeachment Court sa pagkatao ni Sara Duterte. I love the statement of Jinky Luistro, although hindi ako agree sa kanya all the time. Tapos, ang hindi ko naman gusto sa statement ng mga mababang kapulungan ay ayaw na nila tanggapin yung utos ng Senado. Nako, ang aking ang aking title ay kung ayaw ninyo sumunod sa utos, nako, delikado. Kayo lamang Kongreso ang dapat sisihin ng Pilipino. Wala na pong iba. Una, bakit wala po kayong karapatan, Jinky Luistro, na hindi sumunod? Pwede kang i-contempt, ipakulong ng mga senador na as an impeachment court. Contemptuously, iniinsulso nyo si iyong mga senador. Dapat nyo sundin yan kasi sa katayuan nito, tama ako doon sa sinabi ni Chis Escudero, kapag impeachment court, mas mataas ang rangko kumpara sa House of Representatives kasi ang House ay prosecutor. Sa mga korte, ang prosecutor ay ang piskal. Hindi pa maaaring tumaas ang piskal sa mga judge. In the same manner, dito yung mga judge ay mga senador. Hindi pwede i-claim ng mga congressmen na mas mataas pa sila at hindi nasusundin. Kung ako sa inyo po, I would rather advise you, tanggapin ninyo, pwede mo sabihin na we accept this in protest. Pero at the same time, mag-submit kayo ng tinatawag na certification na hindi kayo lumabag sa one impeachment per year rule. So ngayon, pag sinabit nyo yan, maobliga kayo mag-explain bakit anong ginawa nyo sa 3 impeachment complaint. Hindi nyo naman inaksyonan. Sa loob, inuutos pa ng ating saligang batas sa
Section 3 na mula sa araw na pagkatanggap, Section 2 yan, ng impeachment complaint na beripikado ay ibigay kaagad ng Secretary General ng House sa kamay ng Speaker. Kalain mo katabi lang office nila, hindi pa naibigay. Binigay lang noong February 5 pa. Ang sinampa ay noong December 2. Ilang buwan? December, January, February. Inupuan ng 3 buwan. Ganun po ang nangyari. So, sino sisihin ngayon? Ang Senado o ang mababang kapulungan? Kayo naman mababang kapulungan na nagbigay ng problema dito to begin with. Wala sanang bala si Bato laban sa inyong impeachment at nag-argumento si Bato na dahil 4 na ito ay dapat ibasura ito. Lumabag na sa batas ng konstitusyon na dapat ang pwedeng isampa ay isang impeachment complaint lamang sa loob ng 1 taon. Ang sa kanila ay 4 na. So, yan ang argumento ni Bato bakit ni-move niya to dismiss. Saving grace ang ginawa nga ni Chis Escudero at saka ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, nagpaliwanag siya kay Bato. Sabi niya, Judge Senator Bato, hindi po natin pwede panghawakan na ebidensya ang ating alam na may 3 pang impeachment na reklamo na naisampa nung una bago tinanggap yung pangatlo. So, ngayon, ibig sabihin, hindi namin pwede consider na ebidensya na totoo yan dahil lang dyan sa may mga report. Ang puntos nila ni Alan, Peter Cayetano at saka ni Chis, tatanggapin lamang namin niya bilang ebidensya at aayunan namin ang motion to dismiss kung totoo nga, may 3 pang kaso na sinampa at ano ang ginawa. Kailangan natin malaman yun. Yan po ang pakay kung bakit ibinalik ng Senate ang reklamong impeachment at bibigay ng certification, ni-require sila certification na hindi nila nilabag ang batas sa isang impeachment complaint lamang isasampa sa 1 taon. Ladies and gentlemen, sa mga korte natin, normal lamang yan na magpapalabas ng utos ang korte o pagbibigyan niya yung nagreklamo. Oh, sabi mo, sabihin halimbawa, sabi mo, papayag ka ng, ng habeas corpus kasi ikaw ay tatay, kinuha yung anak mo, ang habeas corpus ay para lamang sa mga tatay na inagrabyado ng nanay na tinakbo ang bata. Tapos, dahil hindi nakasulat, nag-utos ngayon ng korte. Klaro mo. The same thing ang ginawa ng Senate sa House of Representatives. Imbes na kontrahin nila yun, nagsumunod na lang sana sila at kung nakopya na nila, ibalik nila ngayon sa Senate ang reklamo. Ibig sabihin, kung hindi nila maibalik, sila yung nagpa-delay-delay yung mga sila ni Luis Tur ang pa-delay-delay, hindi yung Senate. Kaya kawawa, bugbog sarado si Chis Escudero, nagkataon na siya lang Senate President, siya ang sinisisi. Pero ang totoo ay 18 sila ang bumoto. So, ang puntos ko lang dito ay walang mangyayari sa House of Representatives kung hindi nila sundin. Nag-anunsyo kasi sila na hindi nila tatanggapin yung remand na kopya na binalik sa kanila. So with that, ladies and gentlemen, mga nakikinig sa akin, sino ngayon sisihin ninyo kung hindi matutuloy? Hindi ko pa sinasabi, hindi ko pa hinimay-himay dito kung sino, kung may sala ba talaga si Sara o wala. Sa atin lang, yung panimula, sino ang nagpa-delay? Talaga bang si Chis o yung kayo mga kulang-kulang na mga ginawa nyo mga reklamo? At ang ginawa nyo, inistorbo nyo pa, binasura nyo pa yung unang 3 reklamo na may karapatan na dapat intindihin nyo. So ngayon, ang punto ni Bato, dahil ang una ay nasampa na dapat naharangan na hindi na dapat makapagsampa ng pang-4. Actually, dahil mayroon na una, hindi na pwede magsampa ng pangalawa. At na mayroon ng una, hindi na pwede pagsampa yung pangatlo na December 19. And with more reason, yung pang-4 na sinampa noong February 5. Ganun lamang ang argumento ni Bato. Which is, sabi naman ni Chis,
Ay hindi pa natin alam ang lahat, Mr. Bato, Senator Bato. Kailangan natin dadalhin ditong records, titingnan natin. Kaya maobliga ngayon. Sana sundin nila. Kaya kung di na sundin, sila po ang sisisihin ng taong bayan na kumukontra kay Sara. Pero papalakpakan naman sila ng mga tao na pumapabor kay Sara. So ibig sabihin, ang mga bayani ng makasara na sila hindi, sabihin na natin yung mga traidor sa mga anti-Sara na yung 18 ay mga bayani naman ng mga makasara. Ganun lang po kasimple. Ngayon, kung tanong, sino bang mas marami, anti-Sara o pro-Sara? Ang sagot diyan, hindi natin alam kasi wala tayong instrumento. Maliban na lamang kung naniniwala pa rin tayo sa nakarang-halalan na May 12 ay bumubulusok ang mga pabor sa Duterte. Kaya pwede mo sabihin, at may survey pag isa, pero hindi ako niwala doon, yung pulse siya. Nagsabi 50% na Pilipino ay sumuport o kumukontra sa impeachment. Tapos sinundan mang almost the same day ng survey kuno ng SWS na palpak naman ng panahon ng eleksyon. Na sinasabi 9 out of 10 na mga Pilipino ay gusto ng impeachment. O, tapos yung Octa Research, may ginawa naman ito, sabi 8 out of 10. Sino ba talaga ang totoo? Wala namang nag-survey. Pero ang katotohanan na totoo ay maraming pinanalo ni Sara, si Aimee, tsaka si Villar. Na na sila, na watak-watak na sila, sa number 18 na sila. So, clear, I hope so, klaro sa inyo na kung ang ipagpatuloy ng mababang kapulungan ang kanilang katigasan ng ulo, walang ibang sisihin at pwede na pong i-dismiss ng tuluyan ito ng Senate Impeachment Court. Pero ang magpapatuloy na nito ay yung mga Senate Impeachment Court na bagong mga senador. So yung lumang 12 sa ngayon, dadagdagan sila ng 12 na bagong halal. So yan lamang po ang aking masasabi at magandang umaga po sa lahat. Alas 4 na po, alas 4:30 at matulog naman tayo. Magandang umaga po.